rin ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Alas 5:15. Welcome po sa programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, ihatid po namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayang dagat. Yan din po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Ang inyong tagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Kantabay natin si Ka Richard Ulanday. Sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa, Erwin Tulfo, sa mga mambabatas, West Philippine Education, ipasa na. Todo Balita. DTI sasampulan mga abusadong customers sa e-commerce. Todo Balita. Martin Romualdez hindi palusot sa Forbes Park o sa Forbes Mansion. Todo Balita. Maling flood control coordinates kinumpirma ng DPWH. Todo Balita. Sa ating balitang lokal, Bayambang kampiyon muli sa SDO1 meet. Todo Balita. Comelec Mangaldan muli magsasagawa ng off-site registration sa ilang barangay sa Pebrero o ngayong araw o bukas, Pebrero 10. Todo Balita. Surprise inspection sa Bugalyang Public Market isinagawa. Todo Balita. Sa ating balitang pulis, Dagupan Police nakaresto ng 2 drug suspect sa Dagupan sa isinagawang buy-bust operation. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mga balita, nanawagan sa Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo sa kanyang mga kasamahang mambabatas na pabilisin ang pagpasa ng Senate Bill No. 1625 o West Philippine Sea Education Act. Layunin ng panukalang ito na gawing bahagi ng kurikulum sa basic at higher education ng pag-aaral tungkol sa mga teritoryong pandagat ng bansa. Bagamat ito ay isang kritikal na usapin sa soberanya ng Pilipinas, tila marami pa rin mga Pilipino ang walang sapat na kalaman tungkol sa West Philippine Sea at iba pang teritoryo ng bansa. Kaya naman dapat talaga natin itong isama sa ating education system din pa ni Tulfo. Kailangan na natin kumilos ngayon at nananawagan ako sa aking mga kasamahang mambabatas na magsagawa ng pagdinig tungkol dito sa lalong madaling panahon. Mahalaga ang bawat sandali upang matiyak na mga Pilipino ay may sapat at tamang impormasyon sa sitwasyon ng West Philippine Sea, dagdag pa ng Senador. Naglabas ang Department of Trade and Industry ng Draft Implementing Rules and Regulations o IRR kaugnay sa Internet Transactions Act na naglalayong awatin ang mga abusadong customer sa pananamantala sa online merchants o e-commerce. Sa draft na IRR on the Obligations of Online Consumers sa ilalim ng Republic Act 11967, kasamang tinutukoy ng DTI na abusive conduct ang fraudulent orders, unjustified cancellations, exploitative return claims, and misrepresentations. Layunin ng panukalang patakaran na masiguro ang integridad ng online transactions. Sa draft, inilatag ng DTI ang mga responsibilidad ng online buyers tulad ng pagre-research tungkol sa kanilang binibili at binibilhan, pagbibigay ng tamang impormasyon sa transaksyon at pakikipagtulungan sa proseso ng pagsasauli at pagre-refund ayon sa verification steps.
Isasahog ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang pangalan ni dating Speaker at late Representative Martin Romualdez sa final report ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, hindi nakasama sa draft report ang issue na umano'y biniling mansion ni Romualdez sa Tamarind Street, Forbes Park, Makati City dahil ang naging saklaw na report ay hanggang sa ika-6 na committee hearings lamang. Umaasa si Lacson na kapag isinamang pangalan ni Romualdez sa pakakasuhan ng committee, posibleng umabot sa 11 senador ang pipirma sa committee report. Wala pa yon, so hopefully, pag naisama lahat ng yon, pati yung kung ano pa ang kalalabasan ng susunod na pagdinig, makapagbabago sa pag-iisip ng mga nag-aalanganin pumirma sa adpa ni Lacson. Binanggit pa ni Lacson na kabilang si Romualdez sa pinakakasuhan ng committee dahil sa naging testimonya ng testigong si Orly Gutesa na nagdeliver umano ng mali-maletang cast sa bahay ng dating speaker, gayon din kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Nanindigan si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na may dokumento hinggil sa pagtanggap ng kickback sa proyekto ni Senador Joel Villanueva at Senador Jingo Estrada kaya nirekomenda niya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan sa ombudsman ng dalawang senador. Ayon kay Lacson, ang testimonya ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa committee ay napatotohanan na alokasyon sa General Appropriations Act at iba pang dokumento. Nung una pa nga dinefend ko si Senador Villanueva dahil hindi naman namin makita sa regular budget. Hindi tulad kay Senador Estrada, nakita namin yung 355 million worth of projects, different projects, 6 o 7 projects na tumutugma sa 355 million na yung porsyento na sinasabi ni Bernardo tumugma naman doon sa sinabing binigay, dinala doon sa Arsiaga Building. Anya, bukod tanging si sinabi Villanueva at Estrada ang nakitaan ng ebidensya dahil ibang dinawit ni Bernardo tulad ni Senador Mark Villar, dating Senador Grace Poe, Nancy Binay ay kulang sa dokumento. Inimbitahan ni Commodore J. Tariela, spokesperson ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, si Senator Rodante Marcoleta na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight ng Ahensya ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ipinahayag ni Tariela ang imbitasyon sa senador sa isang post sa X nitong Sabado sa gabi matapos ang kontrobersyal na pahayag ng senador na dapat isuko na lamang ng Pilipinas ang KIG. Let us give Senator Marcoleta a chance. I am sure that he is truly a patriotic public servant who can stand for our rights in the West Philippine Sea, ani Tariela. I suggest that the good senator join the NBA flight to the Kalayaan Island Group in the future, dagdag pa niya. Naglaan ng 1.3 million para sa mga malalaro at matagumpay na nipamalas ng mga atletang Bayambanggenyo ang kanilang husay sa Schools Division Office 1 Athletic Association Meet 2026 na ginanap mula Pebrero 4 hanggang Pebrero 7. Sa nasabing kompetisyon, itinanghal ang Bayangbang bilang overall champion sa kabuuang standings. Sa matinding pagsisikap at dedikasyon ng mga atleta, nasungkit nila ang kabuuang 71 medalya, kabilang dito ang 64 na gintong medalya, 22 pilak at 41 tanso. Ang tagumpay nito ay patunay na ang kabataang Bayambanggenyo ay hindi nagpapahuli sa larangan ng sports. Isang mainit na pagbati at pagkilalang inihatid ng local government unit ng Bayambang sa lahat ng atletang lumaban ng buong puso, gayon din sa kanilang mga coach na nagsilbing gabay sa kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay. Muling inanunsyo ng Commission on Elections sa COMELEC mangaldan ang schedule ng kanilang offsite registration na gaganapin mula Pebrero 10 o bukas hanggang at 13 bilang bahagi ng masusing paghahanda para sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan elections sa darating na November 2, 2026. Narito ang mga petsa
at lugar ng offsite registration. Pebrero 10, 2026, Barangay David, venue, Barangay Hall. Pebrero 11, Barangay Talugtog, venue, Barangay Hall. At Pebrero 12, Barangay Salay, venue, Clarice Angels School Gym. Layunin na hakbang na ito na mas malapit o may lapit sa mga botante ang serbisyo ng pagpaparehistro at magbigay ng mas madaling access sa mga kabalihan para sa iba't ibang proseso ng voters registration, kabilang ang bagong pagpaparehistro, paglipat ng rehistro, pagpapanumbalik ng record at pagwawasto ng mga detalye sa talaan ng botante. Hinihikayat din ng COMELEC mangaldan ng mga residente ng nasabing barangay na samantalin na tinakdang schedule. Siguraduhin dalhin ang mga kinakailangang dokumento upang maging maayos at mabilis ang transaksyon. Matapos ang mga ulat mula sa ilang mamimili ukol sa umano'y hindi tamang timbang ng ilang weighing scales, agad na nagbigay ng direktiba si Mayor William D. para magsagawa ng inspeksyon sa Bugalyon Public Market sa tulong ng mga kawani ng Market Office. Dahil dito, nagsagawa ng agarang inspeksyon at validation sa iba't ibang pwesto sa palengke na nagresulta sa pagkumpiska ng ilang timbangan na napatunayang may inaccuracy o hindi tamang sukat ng timbang. Layunin na sinagawang hakbang na ito na masiguro ang patas na pamimili sa pagitan ng mga nagtitinda at mga consumer at mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga pamilihang bayan. Paalala sa lahat ng mamimili ng alkalde, huwag maging kampante, maaaring gamitin ang timbangan ng bayan na natatagpuan sa gitna ng wet section at katabi ng information area sa harap ng main entrance ng public market upang masiguro ang tamang timbang na kanilang binibili. Sa ating police report, nananatiling matatag ang Dagupan City Police Office sa kanilang paglaban sa illegal na droga matapos arestuhin ng 2 lalaki sa matagumpay na bus operation. Bandang alas 6:15 ng umaga, kahapon, Pebrero 8, na aresto ng pinagsanib na grupo sa pangunguna ng Dagupan Police Station 2 kasama ang CPDEU, CIU at PNP-DEG, SOU-1 at sa pagkikipag-ugnayan ng PIDEA Regional Office 1 ang 2 lalaking suspect sa sinagawang drug buy-bus operation sa Barangay Mayumbo, Dagupan City. Ang mga suspect ay residente ng Barangay Maluwod, Dagupan City at Barangay Anulid, Mangaldan, Pangasinan. Nasamsam ng motoridad ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 2 gramo ng hinihinalang shabu na may street drug price na 13,600, isang disposable lighters na motorsiklo na walang plate number at ang mark at budol money na ginamit sa operasyon. Ang buong operasyon ay natala gamit ang body-worn cameras o BWC upang matiyak ang transparency. Kasalukuyan nakakulong sa DCP o Custodial Facility ang mga nahuling individual at mga kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang inihanda para sa pagsasampa ng kaso sa korte. Sumanyo kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pong tagapagbalita, ako po, si Susan Valdezia, daw kantabay po natin si Ka Richard Ulanday. Ang oras po natin, ganap na alas 5:29. DWIC. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala,
mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ Liway Manantan At Isusan Yadaw sa Todo Balita. Alas 5:34, good morning at welcome sa ikalabahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo. Ang inyong po mga kasama, Susan Valdez daw. Masakit daw ang ulo ng ating partner. Yan yung isang kaibigan ko rin sa Kalasyaw, masakit ang ulo kahapon. Rest lang pag may time. Ayan mga kaibigan, araw po ngayon ng Lunes at ngayon ay February 9. Yon, malabo yung salamin ko 9 na. Ang bilis na araw, malapit ng 14. So, Lunes po ngayon, araw ng flag ceremony sa mga local government unit at mga national government unit at lahat po ng mga nasa gobyerno. At regular session day din po ngayon sa
sa bayan po ay sa provincial government. Pero bago yung binabati po natin ng happy birthday lahat po na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na to. Belated happy birthday naman sa City Director ng Dagupan City Police Office, si Colonel Arnold Perez Solomon. Ayan, 49 years old na siya. Hindi pa ito na-meet. Kita ko lang na birthday niya. Happy birthday, sir. Ayan. Mamimit din kita sa sa ibang araw. Ayan. And advance happy birthday kay Khalil Tan, ni Kuya Benji Tan at saka ni Mel Tan. Okay? Ayan mga kaibigan, ngayong araw Lunes, pagkatapos ng flag racing dyan sa Alaminos City, papakilala na nila yung 20 naggagandahan at nagtatangkarang mga babae. Manliliit na naman ako nito. Ayan, sa pagkatapos pa ng flag racing, papakilala na sila yung 20 napili doon sa isinagawang Search for Miss 100 Islands 2026 North and Central Luzon. Katatangkad. May 5'10" pa. Tapos naka-heels pa sila siyempre yung heels nila dapat pare-pareho sila. 'Di ba? Dapat pare-pareho sila ng height. Ang height ng sapatos, super tangkad niya, no? Ayan, nakita na natin. Pero ngayon sa rin naman sa provincial government, yung search naman para sa Limgas Pangasinan 2026, kasalukuyan na rin isinasagawa ang screening. Ayan, screening talaga. Ito rin naman, ano rin dito, mahigpit din ang mga requirements dito. Ang qualifications, naturally born female and Filipino citizen, 17 to 20 years old, on or before April 24, 2026. Single and never conceive a child. Siyempre, dapat hindi pa nanganak. Minimum of 5 feet and 4 inches in height, 5'4", of good moral character, must be able to trace roots in the town represented up to grandparents' degree by consanguinity, and must not have joined any province-wide beauty search in the past 3 months. Ganun. Yung nakalipas na 3 buwan, hindi pa siya nakasali sa mga ilan lang naman yung province-wide. Ang Alaminos hindi na siya province-wide, pwede na siguro kasi na siya, North Central na. Pero meron yung province-wide yung Miss Universe Pangasinan. Ayun, meron na ring bago. Ang kaganda rin nila. Miss Universe Pangasinan, siguro yun yung masasali naman sa Miss Universe, magre-representa sa Miss Universe. Kasi dito sa Pangasinan, yung mananalo dito na 2 ba 3, lalaban sa Miss Grand at saka sa Miss International Philippines. Ayun, Philippines yun. Sila yung magiging kinatawan ng probinsya sa Pilipinas, sa isasagawang pagpili naman para lalaban sa international competition. Ang requirements, LGU letter of endorsement. Ayun, kailangan ng endorsement na LGU. Filled out application form, available daw yun sa PTCAO or during the screening venue. Ibig sabihin, pwede kayong on-site. Pwedeng on-site screening. Photos colored, no makeup. 1 3-hour whole body and 1 3 ataka. Photos colored, no makeup. Yung picture nyo color daw pero walang makeup. 1 3-hour whole body and 1 3-hour headshot. Copy of high school, college diploma or certificate of enrollment. And photocopy of birth certificate and certificate of residency from the punong barangay. And for non-residents, proof of roots, parents, grandparents, birth certificate of equivalent. Yun. Hindi man sila rito, yung mga grandparents sila, birth certificate, pwede na yun. Oo nga, madali na, Pagka yan, kamag-anak ko si ganito, si lola ko taga rito, hahanapin na lang nila yung kanilang mga roots. Screening attire protocol, kung anong dapat suotin, cocktail dress and 2-piece swimsuit.
footwear, at least 3-inch heeled shoes, and strict footwear, 3-inch lang. No makeup and no body foundation. Ayun. Kaya kasi iba kasi nilalagyan nilang foundation legs nila para hindi makita yung mga stretch marks. Ganun eh. Kabisado yung mga ano. Sabi, ba't kaya? Dalaga, merong stretch mark. Akala ko mga ano lang, mga may asawa lang, hindi pati dalaga. Siguro sabi nila kapag ka daw may mens o may period, kinakamot. Ayan. Natural lang yan sa dalaga, hindi yan dapat ikahiya. Natural sa babae, hindi yan dapat ikahiya. Ano yun? Asset ba yun? Pero walang makeup. Okay lang yun. Pag naman na kapag actual na, pinapayagan na sila mag-makeup. Yan, todo makeup na yan, body. Buong katawan, naka-makeup. Kala mo silang puputi. O kaya kala mo ang kikinis, yung pala naka-foundation. Pero ano yun? Part yun ng pwede yun. Talagang kailangan mo talaga magpaganda. Di ba? Kasi tapos na doon sa screening kasi para makita nila yung tunay na kagandahan nila without makeup. Kung minsan mas maganda pa ng mga babae kapag walang makeup eh. Kapag make-up pa na, nag-iiba yung itsura, hindi mo na makilala. Pero kapag walang makeup, kikita mo, ganda ng babaeng ito, parang ganun eh. Ayan, so, screening Feb 21 to 22, alas 9. Ito lang, the organizers reserve the right to request additional requirements as necessary. Yung kapag siguro nakita na nila doon, may nakitang pwedeng dagdagan. So, see you the screening dates. February 21 to 22, 2 araw lang. At saka, 2 araw lang. Ano araw yun? 21, 22. Yan. Sabado, Linggo, para walang abirya, yung mga may pasok. Alas 9 hanggang alas 5 ng hapon sa Season Auditorium Capitol Complex sa bayan po ng Lingayen. Yun. Ang daming magaganda ngayon. Dami talaga na magaganda ngayon. Iba na yung, kasi marami na yung di ba? Tingnan ninyo. Karamihan sa mga nananalo, ibang apelido. Hindi Pinoy ang apelido. Karamihan may lahi na. Siguro maganda rin kapag humanap din sila ng yung talagang tunay na Pinoy na hindi nahaluan. Nagreklamo na. Yung hindi nahaluan. Kasi karamihan sa mga matatangkad at magaganda, ayun, iba kasi iba yung kartada ng mukha nila eh. Paano kaya? Iba na, hindi na sila pure na Pinoy. Yan, pero Pinoy pa rin sila. Kaya lang, may feel, iba na yung nila. Iba na yung nila. Iba yung, kumbaga hindi sila tunay na Pinoy. Yan, hindi sila Pinoy na Pinoy. Kaya yung ilong nila eh. Kasi ang Pilipino po, ang ilong natin, hindi matangos, di ba? Tapos yung mata natin, hindi singkit, hindi rin malaki, o di ba? Tsaka yung height natin, parang height ko lang, ganun. Parang height namin ni Richard, ganun. Pero kapag matangkad na siya, ayun, may halo na yon. Yan yung mga nananalo sa Yan yung mga nananalo sa mga beauty pageant. Pero mainit, ka Richard. Mainit siya ngayon. Oras po natin mga kaibigan, ganap na pala 5:44. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikat mat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown.